pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpaang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa dalawang congressman na kanyang in-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 na ang kinukuha nyo? Aba, yung sa amin dito kasi, may manggagali, may pupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. So pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico, ang nakabuyang-yang doon. Tamang, paano na-approve yung GAA? Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong ko yung undersecretary na babae, wala raw siyang kinalamanan. Hindi niya raw kilala kung sino yung mga nag-i-insert. Dahil hindi naman daw siya parte ng BICAM. Palagay mo, hindi. Di patawag mo yung parte ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin eh. Di ba? Nagtatakipan. Ewan ko Corruption sa security siguro. Yes, sa flood control projects yan eh. Marami daw po withdrawals ngayon Oo. Para ma-monitor daw yung mga nagwi-withdraw ng malalaki at malaman kung tama ba yung gagawing pag-withdraw kapag kalagpas ng 500,000. Ang alam ko sa AMLAC, di ba, yung magdi-deposit ka ng 500. Yes. Matitrigger yung may mag-i-examine. So tatanungin muna saan kinuha, saan galing, anong source, anong description, ganyan. Ang iba, gagawa ka pa nga ng written na parang itong perang ito ay maliban na lang kung normal na ibig sabihin, kagaya natin, Nelson, yung pangkaraniwan ng transaction natin, kalating yun, wala nang tanungan yun. Kakain tayong restaurant, di ba? Ayun. Mga ganun lang po ang mga pangyayari. So, maayos naman. Ang iniisip ko lang, baka maka-apekto ito sa mga negosyo. So, paano yun kung halimbawa yung mga talagang nakaririwasa kumain sa isang marangyang restaurant? Kaya pagkatapos inabot ng 789,000 yung Ayun babayaran? Paano? Hindi siya pwedeng mag-withdraw para bayaran yun? Oo nga, binakita akong video ganyan, ang binayaran 120,000 lang, isang milyon ang dala-dala, mukhang hindi na wini-withdraw yun, Sen, eh. O kaya, nag-issue ng check, o kaya binigay yung parang withdrawal din, di ba? Lalo na kung gamit niya debit card. Yan, paano yun? Online. Sinurrender niya yung debit, babayaran talaga lahat yun. Opo. So, di parang nag-withdraw ka na, di ba? Kaya lang doon, mapapatunayan na talagang ang bill nila, may transaction talaga. Sa restaurant, Bagamat talagang ubod ng laki. Pero grabe naman po Isipin mong 789,000. Pagtas sasabihin niya, putong-puto naman pala, sabi niya. Ano kaya kinain? Isang kainan po, almost 1 million ang kinain? Diba, meron kasing mga restaurant yun. Alam mo, sa atin kasi, mga mahihirap, katapat ng talbos lang ng kamote. Oo nga po, talaga o kaya alugbati. Yan, pero sa kanila, ano yung mga tawag doon sa mga mahal na mga fine dining restaurants. Hindi, tatawag. Sa atin, alugbati. Opo. Sa kanila, arugula. Ibang klaseng salad yun. Opo. Diba, samantalang tayo, talbos lang ng sitaw, talbos ng kamote. Sa kanila, Caesar salad. Magkano lang yun. Nung kami, isipin mo, baka 25 centimos, isang gano'n na yun ngayon, arugula. Isang tangkay lang, 25,000 pesos yata yun. Grabe, Anyway, yung kabilang magbayad ng 300, nagpapalpitate na kami sa 300 pesos sa restaurant. Ay, nako.
Sige, ano pa, Nelson? Oho. Ang akin lang dito, yung sa mga negosyo nga, baka kasi maka-apekto sa mga transaksyon. Siguro yung mga ano yan, mga regular transactions siguro, sa tingin ko, hindi naman magiging problema. Sana. Malalaking amount lang siguro na biglaan. Ang nakikita ko dyan, basta meron kang resibo, may babayaran ka, Opo. di ba? May invoice, meron ka talaga, may purchase order. Basta merong mga dokumento na talagang nagsasaad, legitimately, meron kang babayaran. Opo. Hindi yung basta ka na lamang mag-withdraw ng ganun-ganon. Na siguro, una, para ma-detect nga yung mga taong paano mo gagastahin mo ba kagad ng ganito. Lalong-lalo na kung halimbawa may tracing, halimbawa, kahapon lang nag-withdraw ka na ng ganito ka. Ngayon, mag-withdraw ka na naman halos araw-araw. Baka yung pinagkitaan mo sa flood control, tinatransfer mo na ng isa-isa. Yun nga po. Di ba? Ang palit do, puro dollar, ano? Kaya nga, yun, lalo na kung, teka muna, bakit pinapalit mo na ng dollar ito? Di ba? Oo. Kung kailan ka naman nagpalit, pagka mahal-mahal naman ng dollar, karaniwan, kaya ka nagpapalit, yung mura para makarami ka ng dollar Opo. Bakit palugi ka? Kung kailan tumaas ang dollar, doon ka nagpapalit. So, ito mga ganitong Medyo kahina-hinala. speculation. Oo. At saka bakit bili ka ng bili ng cryptocurrency ngayon? Ano, ha? Anong meron sa cryptocurrency? Kahit na medyo volatile ang labanan, gusto mo bumili ng crypto. Yun ang nangyayari daw ata ngayon, Nelson. Well, mukhang inaabatan ata ng Bangko Sentral ng Pilipinas ito. Para hindi na maulit. Ha? Yes. Ito pa isang balita, Sen. Babalitaan ko muna kayo. Latest kay Congressman Saldico. Yan. Kasi di ba nagpalit na ng speaker? Okay. Ang palagi ko, ito yung isa sa pinakauna niyang hakbang, si Speaker Faustino D. Boji. Oo. Ang isa sa una niyang hakbang bilang bagong speaker, naglabas po siya ng pagbawi sa travel clearance ni Ako Bicol Representative Saldico. At siya po ay inaatasan na bumalik na sa bansa sa loob ng 10 araw. Ang travel clearance ni Saldico, ang nag-approve pa ay si dating Speaker Martin Romualdez. At sinasabi na itong siko ay pumunta ng Amerika at nagpagamot. Pero sa ngayon ay yung petsa nung anong petsa niyan? Ngayon na yan, di ba? Oo. Yung kanyang revocation. Ayan, September 8 kahapon. Oho. So 10 days mula kahapon, 28. dapat nasa Pilipinas na si Saldico. Dahil marami nga daw po itong dapat nasagutin. Pero batay ho sa mga kumakalat ngayong Anong impormasyon. date niyan? Kahapon? Kahapon po. Opo. September 18, yan po. 19 ba ngayon? Opo. 19 po ngayon. 18 Sa mga tweet, September. ginawa ni Senate President Soto yung usapan namin. Habang kumakain kasi kami, Aha. pwede mo naman kung tawagin yung bagong speaker. Opo. Na sabihin mo na pauwiin si Saldi. Aha. Kasi pinag-uusapan namin yung mungkahi ko kasi na direksyon ng pag-iimbestiga. Ayun naman, hindi ko naman kinakaila kahit kanino. Ang gusto ko pag nanguhuli ako, ayoko ng sapsap, ayoko ng butete. Ang gusto ko, sapagkat nakasadlak tayo sa napakalaking problema ng korupsyon na ngayon ay nabuyang-yang talaga. Kailangan yung mismong sistema ang ating targetin. Ngayon, para ngayon ay magawa mo yan, na kinakailangan malalaking isda, mahuli natin. Ay, pumayag naman yung narinig naman ninyo. Sabi ko, kahit na 1 milyong sapsap ang mahuli mo, Opo. at maipakulong mo, hindi ako naniniwala na makakagawa yan ng bagay na makapagpapatigil sa napakalaking katiwaliang nagaganap sa ating bansa. Yan po yung pagkatanong nyo kay Secretary Ang sabi niya kasi, Opo. kahit na paano, deterrent. Opo, Hindi opo. ka ako deterrent yan dahil puro butete lang yan. Para sino matatakot sa mga butete? So, pumayag din siya. Tama po naman na kailangang malaki. Oho. So, mula doon sa discussion na yun, sabi ni Senate President, habang kumakain kami, Opo, yung nag-break kayo. naintindihan ko naman kanya yung tinutungo ng pagtatanong mo. Tama naman yun. Hanggang sa mapag-usapan nga namin,
pwedeng ipatawag. Kasi nga, si Saldico, ilang beses namang nabanggit ang pangalan. Doon lamang sa subscribe, doon sa sinumpaang salaysay ng mga Diskaya, nabanggit na yung pangalan. Bagamat ang pagkakabanggit ay mula doon sa dalawang congressman na kanyang in-identify. Name drop daw po yung pangalan nila. Name drop kasi nagtanong siya, bakit dito 25% lang, bakit dito 30 na ang kinukuha nyo? Yung sa amin dito kasi, may manggagali, may pupunta kay ganito, binanggit ang pangalan ni Saldico at ang pangalan ni Speaker. So pagkatapos noon, sabi ko, maliban pa dyan, nakita mo naman si Toby Chanco, nagpasya naman na mag-testify. At tuwi rin niyang binanggit ang pangalan ni Saldico. Hindi lang binanggit, pinakita niya yung napakahabang listahan. Kasi palaging gusto pinag-uusapan, resibo, di ba? Napakahaba ng resibo na talaga namang yung mga insertions, 2 probinsya lang. 2 probinsya lang. Pag sinuma mo yung mga insertions, 13.8 billion pesos. Ang pangalan ni Saldico ang nakabuyang-yang doon. Ngayon, ibig ko sabihin, sino ba tinutugis natin dito? Butete? Pauwiin mo. Doon nagsimula yung usapan. So, kahapon ay 18, ganyan gagawin ko. Baka tinawagan. Pwede. Halimbawa, pag ayaw niyang bumalik, di kansilahin yung passport. Parang yung ginawa ninyo. Para kay Arnie Tevez. Parang nangyari kay Arnie Tevez. Ganun ang gusto ko na direksyon sana. Pero bagay mukhang nanawagan din si Majority Leader Sandro Marcos, di ba kahapon? Yun din ang kanya naging panawagan na mapauwi nga si Kong Saldi. Lumilitaw naman sa mga impormasyon na natatanggap natin na nandito na sa Pilipinas. Si Saldico. Maganda. Para sa ganun, masabi na kagad para maimbita kagad. Sa Pilipinas, baka ibang ko yan. Marami kasi. Atoy ko. Hindi, may nakakita daw na nakahood dyan, dumating nung Sabado, dyan sa September 30. Madali yan pwede naman i-check yung manifesto ng immigration. Makikita nyo dyan kung anong aircraft ang kanyang sinakyan. Di ba? Anong oras dumating. May mga yung passenger manifest, malinaw yan Maliban na lang, sir, kung ibang ginamit na pangalan. Nag-disguise. Kasi meron ako nakitang post. Nung nandun siya, parang ang ginamit niyang pangalan, Salcedo ko. Parang gano'n. Hindi na Saldi. Pwede rin. Di hanapin mo yung Salcedo ko doon sa manifest ko. Yun. Pero importante, kung nandito man yan o wala, ang importante, pinapauwi na. Ang point lang naman ito, Sen, makapagpaliwanag siya. Kasi nababanggit ng kanyang pangalan. Hindi naman agad natin sinasabi na siya ay guilty o may pananagutan sa usaping ito, kundi matanong kung ano man ang kanyang partisipasyon sa usaping ito, Sen. Halimbawa, bakit yung insertion mo, puro pangalan mo? Okay. Anong interest mo sa Mindoro Oriental? Anong interest mo sa Abra? Puro pangalan mo nakalagay. 13.8 billion. Paano mo nagawa yun? Di ba? Puro pangalan. Ewan ko, 2 probinsya pa lang yun. Meron ka pa bang iba? Hindi ko pa sinasabi yung Bicol. Marami siyang ipaliliwanag. Ngayon, dikit-dikit na noon. Bakit? Paano pinayagan ng DBM yun? Paano pinayagan na... doon pa lamang, paano na-approve yung GAA? Pagkatapos walang gustong magkusa, tinatanong ko yung undersecretary na babae, wala raw siyang kinalamanan. Hindi niya raw kilala kung sino yung mga nag-i-insert. Dahil hindi naman daw siya parte ng BICAM. Palagay mo, hindi. Di patawag mo yung parte ng BICAM. Yun ang ayaw nilang gawin Di ba? Nagtatakipan. Ewan ko Well... may isa pa pala siyang problema dyan, di ba? Ano daw? Yung tinatanong siya ni Congressman Terry Redon. Si DA Secretary Joe Laurel. Out of nowhere, bigla na banggit naman yung pero ayun naman ata, isda naman ata naman. Malaking problema din yun. Papaliwanag din niya yun. Kasi pinepersa daw ng
ni Saldico ang DA, nabigyan ng allocation siya para mag-import ng isda. Pati ba naman isda? 3,000 containers Hindi daw. naman magsasalita ng ganun yung Secretary ng Agriculture kung hindi totoo. Oo. 3,000 na containers ng isda. Yun nga. Meron pa nag-text sa akin, ha? Oho. Meron pa siyang ginagawang pakikialam sa Philippine Ports Authority. PPA. Oo. Meron ding sinabi sa akin, yung Secretary of Justice, hindi ko muna sasabihin dito. Oho. Oo. Nako, ang dami palang sabit. Pag Secretary of Justice mismo, Boying ang nagsalita. Hindi ba magkausap kami kahapon? Opo. Mamaya, kukwento natin yun. Pero hindi na muna natin ibubulgar yun. Kasi sapagkat, Ako din naman, tsaka matagal nating kaibigan yung Secretary Boying, Sen, di ba? Oh. oo naman. Wala naman doon ang issue eh. Pero Matagal Jen, nating ano yan, eh. Sen, hindi yung usapan ni Secretary Boying Oo. at ni Sen ang gusto kong malaman eh. Kundi yung usapan nila, Yan ang iniintay ko. Yan, yung usapan nila yun ang sinabi ko kahapon eh. Oh. ni Yun ang inaabangan ng marami. Alam niyo ba, Sen, tumanggap ako ng 1,000 text mula sa iba't ibang mga reporter, sa mga kaibigan natin sa Senado, sa Kamara, sa Malacanang. Abangan nyo sa palatuntunan sa ganang mamamayan. Alam ka naman akong sabihin ko sa inyo, di ba, una pa kayo? Ito na. Oo. Ano ba ang pinag-usapan nyo ni Ma'am Edna? Sen. Ayun. Oo. Tungkol saan? Ang dami kasi. Tungkol saan? So, mamenda pa lang binasabi mo? Yun ang nasa isip ko. Ano ba nasa isip mo? Yun nga rin talaga, kay mamenda. Kasi Opo. ang pinag-usapan namin, dahil nga, di ba nagtatanim ako ng lettuce, di ba? Opo, oo. Lechugas. Lechugas, opo. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo sumama ka, dahil alam ko naman kung pagka yung mga lettuce kasi medyo malaki na, ang gagandang tingnan eh. Ay, opo, oo. Hindi ba pinagawa ko uli yung aking Sa Tarlac, opo. yung greenhouse ko. Oho. Alam mo naman, hydroponics yun eh. Oho. By this time, 20 days old na yung aking mga lettuce. Oo. Hindi ko nga naibigay siya direct. Sana naipasinag ko na naman dito. Iinggitin ko na naman si Nelson Ganda dito. niya, no? Hindi, padala sa atin parang yung tagapag-alaga niyo doon. Si Briggs. Si Briggs. Oo. Kung nakikinig si Briggs, Briggs, i-text mo, isang mga sa akin, ha? text mo kay Direk ka mo Ayan, para maipakita natin yung bahagi na yun. Ayan, oho. Yun namang ilang portion na mapagtatamnan pa, tatamnan ka na naman ng kamuting baging. Kasi binibili yung mga baging. Yun ang sinabi ko yun ang kinukwento Yung ko talbos kay pa lang pala, malaki na Edna. kita. Oo. Baka gusto mong sumama sa akin, makita mo naman kasi alam ko gustong-gusto mong nakikita yung mga lettuce. Alam mo kasi pagka nandun yun, natetempt siyang kumuha na kagad eh. Yun ang gusto niyang ilagay doon sa burong isda. Yun ako, kasarap nun, no? Tsaka yung, meron kang inihaw na dalag, yun ang may kukwento ko sa inyo. Bukod doon, wala akong masasabi. Ewan ko kung ano ibang gusto niya pang itanong. Ayun naman pala, at least malinaw tayo. Pasensya na kayo. Yung mga kasama nating reporter. Itanong mo na. Kasi hindi malinaw eh. Ganon? Diba kumbaga sa pelikula, wala hindi naman sinimulan eh. Walang tanong eh, walang sagot. Bukod pa po doon sa pinag-usapan ni Ma'am Edna, na alam mo namin na yun kayo naman dalawa, nabalitaan ko, ipinangako nyo sa ating mga taga-subaybay Ay, nako. na pagdating ko rito sa araw na ito, Opo. ay magkukwento ako. Opo. Abay, kayong may utang sa kanila, bahala kayong bayaran ninyo yun. Kasi po, tumanggap kami ng tawag at text doon po sa nakausap ninyo. Sabi po niya na ako ay may biyahe, hindi ako makapagpapaliwanag ng mahaba sa inyo. Ibinilin ko ngayon kay Sen Dante, siya na ang magpaliwanag sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Sinabi pa po nanonood siya. Ipaliwanag niya sa Saganang Mamamayan para detalyado ang aming napag-usapan. Halos isang Sabi oras niya. Opo. Pero pinutol ninyo. Meron siyang sinabi, kung gusto mo kanyang ikwento. Yan ang sinabi niya. Kung ayaw ko, ano magagawa ninyo? Ayun lang po. Sayang. Ay, nako.
Sabi ng mga nanonood sa atin, ano ba? Sasabihin niyo, di baka naman ho po pwedeng ano lang, yung mga patikim lang na pwede namang on air. Naliligan mo muna on the record. yung hindi Opo. naintindihan yung pinag-uusapan natin. Ang atin pong Yan. binabanggit, Para diretso. bukod Kasi po doon sa napag-usapan nyo sa lettuce tungkol kay Ma'am Edna, meron pa pong isang mahalagang tao na bumisita mismo Pakita natin. sa inyo pong opisina at nagpa-picture pa po. Sino ba yan? Tingnan Ang natin. amin pong tinutukoy ay ang Asan? Vice President BP Inday Sarap. Pakita nyo nga yung larawan, direct. Kahapon ba yan o other day? Hindi, kahapon to. Tama. Oo. Yung larawan, direct. Baka sabihin bapiring daw. Baka next year daw po may palabas. Yan ang problema ni Direk. Yan ang problema. Kaya sabi ko, nasisipayo si Direk eh. Kaya pala salita mo kanina. Nasisipayo. Nasisipayo. Ayan! Ayan, kita nyo. Picture to eh. Sabi ko sa inyo. Hindi nyo ba titingnan yung background ng opisina ko? Maganda. Hindi, official seal, background po. Sana yung buong para nakita nyo. May picture dyan sa likod eh. Kita namin yan, Sen. May chest ba tayo dyan? Hindi, nakita mo yung sa likuran mismo namin, nakikita mo si Genghis Khan na yun. Si Genghis Khan ba yan? Pero parang gawa, metal ba yun? Metal yan. Metal. Oo. Aba. Diyan ba pumunta si WJ? Hindi alam ni WJ yan. Bagong gawa yan eh. Kaya akala ko dyan, yun nung, di ba kinikwento sa amin, ipapagawa niyo yung opisina niyo. Akala ko yung Hindi kasi WJ. beer kasi yan, wala namang naging opisina dati yan. talaga. Ngayon, dahil sa wala naman, beer. Hindi kami na yung Nag-ayos. So, Pero ang isang bagay yun, meron bang tayong chessboard dyan, Sam? Oo, para meron, makagano. nakatago dyan sa may likuran ng mga Yun, cabinet. importante. Tama-tama. Nelson, minsan tayo Kaya alam mo na. lang, hindi ka naman makapaglaro. Una, wala naman akong kalaban. busy. Ay, di ka. Pangalawa, sa dami ng gagawin ko. ginawa ko na lang Si dekorasyon. Sen, si Lito Lapid, magaling sa chess yan. Ay, hindi marunong sa chess dito lapid. Puro kabayo lang alam nun. Sumakay ng kabayo. Ay, nako. Iniiba natin usapan eh. Anong kwento sa likod ng larawan na yon? Opo. Yun? Kinuwento ko sa kanya yung lettuce. Ganun po. Oo. Na-share din nyo. Tuwan-tuwa siya. Pinakita ko sa kanya kasi hawak ko yung cellphone ko. Opo. Di ba? Ganun lang. So, plano din po nila magpatanim ng maraming leto sa Davao. Kaya, halimbawa, sa iba't ibang... Meron din silang tanim kasi maganda yung kanila. Hindi na hydroponics kasi yung klima maganda eh. Dito sa atin, kailangan hydroponics. Kasi kailangan tubig. meron kang greenhouse. Opo. Dahil mainit tayo eh. Tama po, tama. Hindi siya mabubuhay, mamamatay siya kagad. Hindi siya lalaki ng ganun. Dapat controlled temperature, di ba? Oo. Hindi, tsaka nila po, ang alam ko, marami rin kakao, di ba? Yung tsokolate. Isang oras din eh. Aba, isipin mo kung paano ipapaliwanag yung hydroponics. Meron pa akong wind pump. At pinakita ko sa kanya yung irrigation ko na solar. Opo. Kailangan ma-describe mo mabuti yun. Nagbiyahe pa ang Vice President. May flights ang importante. Dumaan siya para lang pag-usapan ng lettuce. Boarding na raw po siya. Ibig mo sabihin, backbone ng ating ekonomiya, agriculture, kaya interesado siya doon. I move to cite in contempt for lying. Ang problema... Isipin mo. Di ba? Opo, ang problema sa chairman, hindi tayo. Ang problema... By chairman lang tayo. Ang problema sa inyong dalawa kasi, tismoso kayo eh. Kaya naipangako ninyo, ang bungakala ninyo, may makukuha kayo sa akin. Di ba? Naglakas loob na ho kami para... Abay, mantakin nyo ngayon, Seno. Nabutata kayo ngayon. Mantakin nyo ngayon sa YouTube. Ang nakatutok sa atin ay 12,000. Yung 12,000 na yan, siguro sa isang unit gadget, pinakamababa yan, 3 hanggang 5. Kaya nga ibabas kayong lahat ng mga yan. Sa Facebook po, ganun din. Iba pa yung mga nanonood sa kanilang mga television screen at saka yung mga na bumibiyahe sa kanilang mga sasakyan. Nanonood, nakikinig din po. I-contempt na natin kasi. Wala tayong forum eh. Isipin ninyo na kumodinalaw ka ba ng Vice President kung ano-ano ng spekulasyon ang nasa isip nyo? Pwede naman kayong magkwentuhan kasi tagal din naman namin hindi nagkita eh. Opo. Di ba? Magmula nung huli kaming magkita sa Pilipinas, halimbawa sa Digos,
Alam ko pinakahuli yung birthday niya sa The Hague. Di ba? Sinabi ko naman siya, nagpunta ako doon. Nagpunta kayo doon. Yun ang pinakahuli. Yun ang pinakahuli. So, napatagal dahil, siyempre, sa haba ng hindi kami nagkita, so maraming kwento-kwento lang. So, sukdo lang, umabot po yung boarding time niya. Sabi niya, mayroon lang ako kanyang flight ngayon. Papasok ako sa opisina ni Senador Marcoleta. Paglabas, sabi niya, ikukwento ko sa inyo ang aming napag-usapan. Nung lumabas, sabi niya, ako, boarding time na namin. Boarding time na. Pagka nagpaliwanag pa. Ang dami palang sumunod sa kanya. Hindi ko naman nakita. Nasa loob ako. Napakarami po. Nagkaipit-ipit nga sila dyan eh. Tapos habang sa ini-interview na Mian Corbera, yung mga reporter po ng Senado, sabi niya... Nakita mo nakasunod si Senator Bato? Opo. Pero hindi siya nakapasok sa loob. Kayo nga lang daw po talagang nag-usap eh. Importante talaga yung mga lettuce. Sabihin ko sa inyo. Doon nakasalalay ang ekonomiya ng ating bansa. The Philippines is an agricultural economy. Huwag ninyong mamaliitin yung importansya ng pagtatanim. Di ba? Opo. Naikwento ko sa kanya yung kamuting baging. Kung gaano ang kinikita ko riyan. Sa talbos pa lang pala, wala pa yung laman, ano? Talbos pa lang yun, kasi yung talbos na yun, pag nag-gather mo yan, ibebenta ko yun. Opo. At marami ang magtatanim nun. Per tali. Naku naman. Per tali yun. Baka sir, pagka tinanong si Vice, iba isagot niya, hindi kamoting baging at lettuce. Ang Pinag-usapan ninyo. sasabihin niya? Opo. Oo, hindi naman yung makakalimutan yung invento namin at puro baging na lang ang pinag-uusapan. Hindi kasi ang linaw ng pagkakapaliwanag niya, di ba? Boarding time na kami. Kapag ka nagpaliwanag pa ako sa inyo, mahuhuli ako, hindi, kinakailangan ko, parang sulu ata pupuntahan niya, no? Ganon. Pinakamabutian niya, manood kayo sa palatuntunang sa ganang mamamayan, alas 4:30 hanggang alas 6 ng hapon, Biyernes, doon ipaliliwanag ni Sandante ang napag-usapan namin. Tama, di ba? Opo. Hindi pa nyo nasakyan. Sinabi na nga niyang boarding time ko. Ang gusto lang niya sabihin, ayaw ko kayong kausap. Di pa nyo nakuha yun? Ngayon na po ayaw ko namin kayong kausap kahit sino sa inyo. Pasensya nyo na ako. Ganun lang ibig na sabihin nun. Sige po. At dahil dyan, mga kababayan, tayo po'y magparami na ng lettuce, kamoting baging, at yan po magsasalba sa atin pong kabuhayan. Diba? Ang ating agrikultura ay susi sa mahirap na kalagayan ng ating bansa. Ganun din ang sinabi ko kanina dahil kausap ko yung representative ng Taiwan Economic and Cultural Office. Opo. Pinaintindi ko sa kanya, sabi ko, total maganda yung relasyon ng ating dalawang bansa. Opo. Alam mo talaga, ang problema ng aming bansa ay yung agriculture at saka yung energy. Dito sana itong dalawang area na ito dito mo matulungan ng aming bansa. Naipaliwanag niya na isa sa program nila, every year, sabi niya, merong 50 na young farmers ang tinetrain namin sa Taiwan. Taiwan, Alam namin yun, sabi ko. Pero kaya ang gusto ko, yung sistema ng agriculture ang mabigyan muna ng pansin. Kahit gaano pa ang training na ibibigay natin, pagbalik nila, yung kalunos-lunos na kalagayan ng aming agricultural system, yung pa rin ang makikita niya. So yung napag-aralan niya, hindi may-apply dito eh. Okay. Pero kung halimbawa from subsistence farming, alam niya, naintindihan yung subsistence. Subsistence farming? Subsistence farming, ang ibig sabihin nun, tayo yung nagsasaka, para sa ikabubuhay lang ng pamilya natin. Kinakailangan magsaka ka, hindi lang sa pambuhay mo sa pamilya, kundi makatulong ka sa ekonomiya ng bansa mo, makapag-export ang bansa mo. Paano mag-export? Sa ilang kulang na eh. Yun ang subsistence farming. So, anong magiging katuturan ng tinrain mo siya? Tinrain mo siya sa isang makabagong farming. Alam mo pagkakaiba? Mayaman ang kanilang mga farmers. Yun ang makikita ng mga batang Pilipino. Pagbalik nila, yung kalunos-lunos na kalagayan pa rin ng pagsasaka makikita nila. Masisipayo na naman sila. Naintindihan ko, sabi niya. So, dapat ganito ang gawin, ganito, ganyan. Meron silang mga sa atin, cooperative ang ibig sabihin.
Pagkatapos yung energy, ganitong gawin natin. So, alam mo, kahit na wala kaming sesyon, ako, nakikipag-usap ako sa mga Opo. sa mga ambassador, sa mga representatives ng iba't ibang bansa. Ipakilala natin kung saan tayo mahina, magpatulong tayo. Ang Taiwan po ba'y mayabong din sa agrikultura? Kasi, di ba, ang Taiwan, ang alam natin, more on technology, di ba? Yung mga chips, pabrika. Maganda yung kanilang agriculture. Ganun ba? At saka sila, como maliit ang bansa nila, Opo, oo. lahat ng mapagtatamnan. Talaga minamaximize mo nila. Makakakita ka dun yung building, yung bubungan niya, may tanim. May tanim, may Oo. Parang Singapore din pala, no? Gaano lang kaliit ang land area ng Taiwan, sa aking palagay, 10% lang ng land area natin. Di parang Metro Manila lang po halos. Hindi naman, malaki ng kontiro. Kasi tayo, 300,000 square kilometers. Sila siguro mga 30. Kaya 10% lang. Kaya talaga makita mo yung kung gaano kamahal ang lupa sa kanila. Halos buong Visayas, yung isla ng Bisaya. Mga ganun po. Siguro, ganyan. So at least maghapon, pwede mo palang ikutin yung Taiwan, ano? Kung gano'n ang, gano'n lang. Hindi naman. Wala ka nang ginawa kundi umikot na umikot siguro para maano. Hindi, kaya ko lang naisip, wala ba kayong planong puntahan man lang natin? Kasi at least di ba? Palagay mo na, Son. Pagpunta ko, kasi sabi niya Iniimbitahan tayo, baka siguro. pinakamaganda ka niya, end of October, pumunta ka ron. Ayun, Nandun pa ba ka ako yung Grand Hotel? Opo. Sabi niya, it's a very, very old Hotel. hotel. Why did you choose that hotel? Sabi niya. No, I'm not choosing that hotel. It's very memorable to me. Why? Sabi niya. It was my first time in Taiwan when I was billeted in that hotel. It was a newly built hotel. That was about 38 years ago. I was only 12 years old when I get there. I'm sorry. Ayun. Di ba? Pinakamaganda saan, balikan natin at nang sa ganda rin, mapuntahan din namin yung Taiwan. Para makita mo naman yung park na nandun si Dr. Sun Yat-sen. Yung mga ganyan. Isa po yan. Tsaka makita natin yung talagang yaman. Wala naman kayong visa eh. Hindi, kilala ho namin si Cheloy Garapil. Kilala mo? Kilala natin yan. Mabibigyan tayo ng visa, papasok ho doon. Importante na naman, kasi siya ang chairman ng Mekong. May isa ba sa Taiwan? Parang visa free ata ang Taiwan sin eh. Hindi, merong Meron ba doon? Meron ata. Pinakamabuti Hindi naman kasi ASEAN eh. Ang libre tayo, ASEAN lang, di ba? Sige.